nandito sa bahay kasi yung panganay at saka yung daddy niya pumunta sa tawag doon, sa Bunnings. Kasi may bibilhin na gamit para sa ayusin niyang tawag doon, para sa kanyang trabaho. So ngayon, kasi dahil dalawa lang kami ng bata, ng baby, yan siya sa likod. Ang gagawin ko is magluto. Kung makapagluto ako ng lunch, sabi ko ngayon, gagawa ako ng curry. Ay, update pala kahapon kasi di ba pumunta ang nurse kahapon. Yun ay sinabi ko sa inyo na pinalitan niya ng mas maliit na bag. So ngayon, tinatali ko na lang siya sa legs ko. Hindi na siya yung nakababa. Hindi na siya masyadong sagabal sa paa ko. Kasi itinali ko na siya dito. Kasi maikli lang yung pinaka-tube niya. Tapos maliit lang, masyadong flexible yung niya, yung pinaka-tube niya. Hindi katulad nung dati na yung bag ba, tawag doon, mahaba yung bag. Teka, mapakita ko sa inyo yung pinaka-bag. So ganito, kasi kada punta ng mga nurse dito, may mga iba-ibang nakabalot na naka-ready na para sa pagpalit ng dressing. Yun, may mga gunting na, yung kompleto na siya. Ganito siya, ganito yung pinaka-bag. Ayan, ganyan siya. Mahaba yan siya na malaki. So, nasa 2,000 ml yung kunyari para sa catheter, ganito at ang ginagamit nila. So, yan ang ginamit ko nung nasa hospital din ako. Tapos yung pag nagpapalit ng nurse, yan din. Tapos nung nagpalit ng tube, dinalitan yung tube ko sa tawag nila doon sa theater. So, parang surgery room. Ito ang nila, mas maliit to. Ganyan. Nakita niyo ba? Yan. Mas maliit siya. Pero yung nilagay ng nurse kahapon is mas maliit pa kaysa sa dito. So, parang kalahati nito. Tapos, maikli lang siya. Ito, mahaba to eh. Pareha sila ng malaki. Pareha sila ng mahaba. So, ayun, yung maliit na pinalit niya is, lang siya, maikli. Tapos, maliit lang na bag. So, maganda sa ko. At easy lang ba? So, yan ang mga gamit na iniwan ng nurse. Yung mga pang-flush dito. Yung mga tape. Yung mga band-aid. Tawag na pang dressing. Yung transparent dressing. Yung gunting. So, kada nila, may mga bago silang bagong gunting, bago lahat. Nakabalot na yun siya separate para pag punta sila sa pasyente, sa bahay ng mga pasyente is naka-ready na. So, yun ang kagandahan dito kasi, alam mo yun, kung naalagaan ka talaga dito, parehas kung may anak mo, hindi na ako basta-basta nakapunta ng, kunyari sa parang health center, tatawag nun eh, health center. Community center naman ang tawag dito. So, mas easy sa akin kasi sila nang pumunta. Umiiyak na yung isa. Dito kami ngayon sa labas ng bahay. Kasi yung anak ko gusto maglaro. Tapos ngayon, ang update na naman sa aking ang sakit. Ang sakit pa din ng tawag doon, ng tahi ba? Masakit siya, yung sinulid na inihila niya yung yung skin kasi nga, 'di ba, kabit yung tube. Ay, na naman hinulog mo diyan? Maaga to nagising ang dalawa bago umalis ang kanilang daddy. Yung panganay nagising tapos lumipat sa bed namin. Tapos sabi ng daddy niya, pasok ka na doon, balik ka doon sa sa room. Ayun, bumalik sa room, gusto niya tumabi sa amin. So, kaming apat sa bed. Tapos yung bunso naman, natulog to siya. Tapos nagising nagising after 10 minutes. 15. Yes, anak. My bed broken. Broken. Oh, daddy will fix it. Ano tawag doon? So, nagising yung bunso. No, hindi na natulog. Binuhat bless you. Binuhat na lang ng kanyang daddy. Tapos lumabas sila sa kwarto. Tapos ako naiwan sa kwarto. Nag-idlip ako siguro mga 10 minutes. Tapos sila sa labas. Tapos bago malis yung daddy nila, nagluto ng almusal ng panganay. So yun, medyo magaan-gaan ang morning ko ngayon kasi yung daddy niya medyo late na umalis papuntang trabaho.
Tapos yun, pagka alis niya, ayun, ano na lang, naglaba na lang ako. Tapos na ayos-ayos konti. Huwag mong tanggalin. Ako, tinanggal naman niya yung jacket niya. Ang lamig kasi, sobrang lamig dito. Alam mo yun, yung kamay mo pag naghawak ka ng ice, parang ice na din yung kamay mo. Yun, ang feeling ng ng lamig ngayon. Pero parang palabas naman yung araw. Yan. Kita niya ba? Parang palabas naman yung araw. Kaso lang, ewan ko kung anong oras pa yan lalabas. Ang dami kasing clouds. Kaya kaya natatakpan siya, pero may araw palabas na yun. Ewan ko kung makita niya. So ayan, ang aming bahay ay maingay. Ang ingay ng aming bahay kasi po nag-ano na po siya, number 2. Tapos yung isa naman, nag-ano din siya. Number 2 din. So sabay sila. Buti hindi umiyak yung isa. Yung bunso lang umiyak. Mami, kunin mo lang.